Madilim na gabi ng Disyembre 2020, naglalakbay si Carl mula Maynila patungong Baguio nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagkaroon ng landslide. Walang magawa si Carl kundi maghanap ng masisilungan at napadpad siya sa isang abandonadong kubo sa gilid ng bundok. Sa loob ng kubo, natagpuan niya ang mga kakaibang painting ng mga pamilyang walang mukha at narinig ang mga yabag na papalapit sa kanya. Ano kaya ang nakatagong lihim sa loob ng aparador at sino ang nilalang na walang mukha na nagbigay kay Carl ng matinding takot? Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Carl at maraming salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Maynila, ngunit lumaki ako sa probinsya ng Pangasinan. Ang kwentong ito ay nangyari noong Disyembre 2020, noong ako'y naglalakbay mula Maynila patungong Baguio. Mahilig akong mag-road trip mag-isa, lalo na kapag gusto kong mag-isip-isip at magpahinga mula sa stress ng trabaho. Ang pamilya ko ay nasa probinsya pa rin at madalas akong bumisita sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, ibang klaseng biyahe ang naranasan ko. Madilim na gabi ng Disyembre 2020, naglalakbay ako mula Maynila patungong Baguio. Ang kalsada ng Benguet ay tila walang katapusang liko-liko at ang mga ilaw ng sasakyan ko lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, parang walang katapusan. Habang nagmamaneho, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa at nakita ko ang pagbagsak ng mga bato mula sa bundok. Nagkaroon ng landslide. Diyos ko, kailangan kong makahanap ng masisilungan. Bulong ko sa sarili habang patuloy sa pagmamaneho. Wala akong ibang magawa kundi maghanap ng ligtas na lugar sa gitna ng ulan at dilim. Habang nagmamaneho, napansin kong wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Parang ako lang ang tao sa buong mundo sa mga oras na iyon. Matapos ang ilang oras ng pagmamaneho, napansin ko ang isang abandonadong kubo sa gilid ng bundok. Walang ibang mapuntahan, kaya nagpasya akong pumarada at manatili doon pansamantala. Pagpasok ko sa kubo, agad kong napansin ang mga kakaibang painting sa dingding. Ang mga larawan ng mga pamilyang walang mukha ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, parang may mga matang nakamasid sa akin. Sa kabila ng takot, kailangan kong magpahinga. Pumasok ako sa isang kwarto at humiga sa isang lumang kama, umaasang makakakuha ng sapat na lakas para sa susunod na araw. Habang nakahiga, naririnig ko ang pagpatak ng ulan sa bubong. Ang tunog nito ay parang mga yabag na papalapit sa akin. Habang natutulog, nagising ako sa tunog ng pagkamot mula sa loob ng aparador. Ang tunog ay parang may gustong lumabas mula sa loob nito. Sino yan? Tanong ko sa madilim na kwarto, ngunit walang sumagot. Tumayo ako at lumapit sa aparador. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Ang dilim sa loob ay tila walang katapusan at naramdaman ko ang malamig na hangin na lumabas mula rito. Mula sa loob ng aparador, lumabas ang isang nilalang na parang kalansay at walang mga mata. Ang itsura nito ay nagbigay sa akin ng matinding takot. Parang gusto kong tumakbo ngunit hindi ko magawa. Lumapit ang nilalang sa akin at naramdaman ko ang malamig nitong hininga. Ano ka? Tanong ko ngunit walang sagot. Ang nilalang ay tila nag-aaral sa akin parang may hinahanap. Walang mukha, bulong ng nilalang habang tinitingnan ang suot kong face mask. Sa takot napansin ko na akala ng nilalang ay wala rin akong mukha dahil sa mask. Biglang tumunog ang alarm ng cellphone ko, nagulat ang nilalang at agad na umatras pabalik sa aparador. Ang tunog ng alarm ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Agad akong kumilos, kinuha ko ang aking mga gamit at nagmadaling lumabas ng kwarto. Kailangan kong makalayo sa lugar na ito bago pa bumalik ang nilalang. Habang papalabas ako ng kubo, narinig ko ang mga yabag ng nilalang na tila sinusundan ako. Lalo akong nagmadali. Sa kabila ng malakas na ulan, nagmaneho ako palayo mula sa kubo. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang mga dagok ng takot na bumabalot sa akin.
Pagdating sa bayan, agad akong naghanap ng tulong. Nakita ko si Owel, isang lokal na residente, at kinausap ko siya tungkol sa aking naranasan. Ang kubo na yon, marami nang nawala doon, sabi ni Owel habang nagkakape kami sa isang maliit na karinderya. Ang kaibigan ko nawala rin sa kubo na yon. Kinausap ko rin sina Lola Rosario at Lolo Isidro, mga matatandang residente ng bayan. Maraming kwento tungkol sa kubo na yan, sabi ni Lola Rosario. Maraming namatay doon ng karumal-dumal. Habang nagkukwento si Lola Rosario, napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may personal siyang karanasan sa kubo. Kaya pala ganun na lang ang takot ko, sabi ko. Pero bakit parang may mga bagay na hindi ko maintindihan? May mga bagay na hindi basta-basta naiintindihan, sabi ni Lolo Isidro. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon. Ang mga kwento ng mga residente ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagkaunawa sa aking naranasan. Alam kong kailangan kong maging maingat sa mga susunod na hakbang ko. Dahil sa karanasan, nagpasya akong palaging magsuot ng face mask na nagligtas sa akin. Naging mas maingat din ako sa pagpili ng mga lugar na pupuntahan, lalo na kung may basement. Hindi ko na kayang balikan ang mga lugar na maaaring magdala ng ganitong klaseng takot. Sa kabila ng trauma, nagpatuloy ako sa aking buhay. Nakilala ko si Pia, isang mabait at mapagmahal na babae, at kalaunan ay nagpakasal kami. Siya ang naging sandigan ko sa mga oras na tila babalik ang mga alaala ng gabing iyon. Pero, paminsan-minsan, naririnig ko pa rin ang mga tunog ng pagkamot at mga bulong na walang mukha tuwing gabi. Ang mga tunog na ito ay parang mga multo na bumabalik upang takutin ako. Parang hindi ko matakasan ang mga alaala ng kubo. Carl, okay ka lang ba? Tanong ni Pia isang gabi nang makita niyang gising pa ako. Naririnig mo na naman ba ang mga tunog? Pero kaya ko to, sagot ko. Kailangan kong labanan ang takot na ito. Alam kong hindi magiging madali, pero kailangan kong ipagpatuloy ang buhay para sa akin at kay Pia. Patuloy akong lumaban sa takot at pagkabalisa. Alam kong hindi magiging madali, ngunit kailangan kong ipagpatuloy ang buhay para sa akin at kay Pia. Sa kabila ng pagtatangka kong mag-move on, tila hindi pa tapos ang takot na dulot ng kubo. Ang mga tunog at bulong ay palaging nagpapaalala sa akin ng gabing iyon. Parang may mga mata na laging nakatingin sa akin, nagmamasid, nag-aabang. Carl, kailangan nating harapin ang takot na ito, sabi ni Pia isang gabi. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Alam ko, Pia, sagot ko. Pero paano kung hindi na mawala ang mga multo ng nakaraan? Kahit na anong gawin ko, ang mga alaala ng nakakatakot na karanasan ay patuloy na bumabalik. Parang may isang bagay na sumusunod sa akin, nagbabantang muli sa aking katahimikan. Ang kwento ko ay isang paalala na may mga takot na hindi basta-basta nawawala. Ang mga multo ng nakaraan ay maaaring bumalik anumang oras at kailangan kong maging handa sa anumang mangyayari. Sa huli, natutunan kong tanggapin ang aking takot at gamitin ito bilang lakas. Alam kong hindi madali, ngunit ito ang paraan upang makapagpatuloy ako sa aking buhay. Ang kwento ni Carl ay nagpapaalala sa atin na minsan ang mga takot ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga kubo sa gilid ng bundok. Baka may nag-aabang.